Ang sistema ng pagtunaw sarong grupo ni mga organo nagtatarabang tanga ni matunaw asin masupsop ning mga sustansya hali sa kakano na sa tuyong kinaakan. Ang nagtutunaw sarong komplikadong proseso asin mga kondisyon asin diferensya pwedeng makadisturbo sa prosesong iyan. Sistema ng pagtunaw ini nagraroot asin nagkusupsop sa mga sustansya hali sa kakano asin likido na sa tuyong kinakakan. Ang satuyang sistema ng pagtunaw, nag-aataman ka mga basurang kakanon ang mga bagay na nagtatada pagkatapos mong tunawon ang kakanon. Ang satuyang sistema ng pagtunaw, ginigibo ang basurang kakanon sa paagi sa tuyang pag-agi ni ati. Ang gastrointestinal tract, sarong halawig na tubo na minaagi sa nguso pasiring sa anus. Kung pwede mo unatan iyan ang gusukol ning 9 na metros. Mas halipot ini sa tuyang hawak. Hulit ta ang mga bituka ang pinakahalawig na parte kan tract. Nagkukubog-kubog ang ibabang tulak sa irarong ka sa tuyang tulak. Ang gastrointestinal tract sarong serya ni mga gurang na organo nagkokonektar tanganin tunawon asin ibalyo ang kakanon sa tuyang tulak. Kabali digdidi ang sa tuyang usok, esophagus, tulak, sadit na bituka, asin dakulang bituka. Mga organo sa itaas kang gastrointestinal tract. Nguso, digdi nagpupuon ang pagtunaw. Ang pagtunaw nagpupuon bago mo pa man makakan ang inot na kagat ng kakanon. Kung nahihiling asin naamoy mo ang mga kakanon, ang sa iyong mga grandola ng laway nagpupuunan magtrabaho. Nagpapaluwas sinda ng laway kung igwa kaning laway ka sa tuyang uso, tangan mabasa ang kakanon kung ika nagpupuon sa pagkakan. Esophagus. Ini di sarong tubo na sentro kan sa tuyang daghan, sa likod kan sa tuyang windpipe o trachea, asin ang atubangan kan sa tuyang gusok, asin ang kinagat na kakanon, minahiro halik sa tuyang uso, pasiring sa tuyang esophagus. Ang esophagus nagagamit ng proseso na inaapon na peristalsis, tangani nagpapadala ng kakanon sa tuyang tulak. Ang sa tuyang tulak, yaon sa taas kang parte kan sa tuyang tulak, ang wala na parte kan sa tuyang hawak. Ang tulak nagpapaluwas sing asido, asin mga enzyme na nagraraot kang kakanon. Sadit na bituka. Ang 22 peyas na labak na tubo na ini, iyo ang pinakahalabang parte kan sa tuyang gastrointestinal tract. Ini naglilibot sa tuyang ibabang parte kan tulak, asin nagkukorba sa palibot kan sa tuyang pancreas. Ang saradit na bituka ginigibo ang semi-solid. Ang kakanon na maging fluido, tanganing masupsop ng mga sustansya. Dakulang bituka. Ang huring lakdang kang proseso ng pagtunaw, ang darakulang bituka kabali sa tuyang colon, rectum, asin anus. Ngimot. Mga helang asin kondisyon sa ngimot. Oral thrust. Sarong impeksyon sa punggal ng nguso na pwedeng makaulang sa pagkakan. Candidiasis, sarong infeksyon na pwedeng makaapektar sa paghalon asin pagnamit. Gingivitis, helang sa ngipon na pwedeng magkausa ng kulog asin kadipisilan sa pagnguya. Epekto sa pagsupsop ng sustansya, mantang ang nguso, mismong dai nagsusupsop ng sustansya, ang mga helang pwedeng magkakua sa kakayahan sa pagnguya asin paghalon na nakaapektar sa kabilugan na proseso ng pagtunaw. Esophagus, mga helang asin kondisyon sa esophagus. Gastroesophageal reflux disease o GERD, sarong kondisyon kung sa inang asido sa tulak parteng minabalik sa esophagus na nagiging dahilan ng iritasyon. Esophagitis, nag-aalboroto kang esophagus na nagparati huli sa mga impeksyon, mga bulong o mga alerhiya. Sarong helang kung sa inang mga esophagus nagdidipisilan sa pagbalyo ng kakanon pababa sa tulak. Epekto sa pagsupsop sa sustansya.
Mantang ang esophagus di nagusop-sop ni mga sustansya, ang mga kondisyon na nakaapektar kay pwedeng magresulta sa kadipisilan sa paghalon na pwedeng magresulta sa kulang sa pag-inom ng kakanon asin mga kasunod na kukulangan sa satuyang sustansya. Tulak. Mga hila asing kondisyon sa tulak. Gastritis. Nag-aalboroto kang linig kang tulak na pwede makapektar sa pagtunaw. Peptic ulcer. Mga lugad na linya kang tulak na pwedeng magkausa ng kulog asin pagdugo. Gastroparesis. Sarong kondisyon kung saan ang tulak daing nakakaluwas ng tama na nakapektar sa pagtunaw. Epekto sa pagsupsop sa sustansya. Ang tulak iyo ang nag-aadam ng kakanon para sa pagsupsop sa saradit na bituka. Ang mga kondisyon araw kang gastritis o ulcer pwede magresulta sa kulog, sa pag-ubo, asin pagkasukan na pwede magkausa na sa pag-inom sa kakanon asin pag-absorb ng mga sustansya. Sadit na bituka. Mga helang asin kondisyon sa sadit na bituka. Celiac disease. Sarong autoimmune disorder kung saan ang pag-inom ng gluten nagbubunga ng danyos na sadit na bituka. Crohn's disease. Sarong klase ng inflammatory bowel disease na pwede makaapektar sa arinman sa parte kang gastrointestinal tract. Alagad parati nakaapekta sa sadit na bituka. Pagbara sa bituka. Sarong bara na naguulang sa pag-agi kang kakanon asin likido sa bituka. Epekto sa pagsupsop ng sustansya. Ang danyos o helang na nakaapektar sa sadit na bituka pwede magresulta sa pag-absorption na nagresulta sa kakulangan sa sustansya, pagbabakatibang asin pagdugo. Mga konsiderasyon sa nutrisyon para sa marhay sa itaas ng gastrointestinal tract. Inot, balanseng pagkakan. Manlain-lain na prutas, gulay, bilog na tipasi, mga protina na masustansya sa taba. Panduwa, hydration, pag-inom ng dakol na tubig, na tangani makatabang sa pagtunaw asin pagsupsop sa sustansya. Pantulo, limitahan ang prosesong mga kakanon. Bawasan ang magkakani mga matataba, kakanon na halangkaw sa taba, halangkaw sa sukar, asin halangkaw sa proseso na pwedeng maka-internar sa satuyang gastrointestinal tract. Pang-apat, pag-inom ng fiber. Pagkonsumo ng mga fiber, tanganing mapauswag ang regular na paghirok sa tuyang bituka. Pang-lima, probiotic. Pagbuktak ng mga kakanon ng mga probiotic, araw kang yogurt. Tanganing masaportahan sa tuyang salud kang bituka. Regular na pagkakan. Magkakan sa tamang oras, magkakan ng mga saradit, mas parating pagkakan, tanganing mabawasan ang tensyon sa sistema sa tuyang pagtunaw.